48, nung isang araw, sabi sa Psalm 48, di ba? Great is the Lord and most worthy of praise in the city of our God, His holy mountain. Ang ganda po noon, sa biyaya, sa presensya ng Diyos, sa lugar ng Diyos, this is God's holy mountain. The presence of the Lord, where the presence of the Lord is, that is God's holy mountain. At ang sinasabi ng Panginoon, where great is the Lord, amen, and most worthy of praise in the city of our God, in God's holy mountain. Amen po ba? Amen? Sa presensya ng Diyos, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos ay bumubuhos. At ang masasabi lang natin, great is the Lord. Amen po ba? Amen. Kapag may mga pagsubok ka, mga kapatid, minsan nakakatakot yung mga pagsubok. Pero pag nakita mo na yung kapangyarihan ng Diyos, masasabi mo, kaya pala, pinadaan ako ng Diyos sa pagsubok para makita ko na ang Diyos ay Diyos na hindi nalilimitahan. Amen po ba? Amen? Yung mga pagsubok natin ngayon, mga kapatid, alam niyo po, yan ay mga stepping stone. Yan ay mga oportunidad ng Diyos upang tayo ay pagpalain. Amen po ba? Kadalasan sa pagsubok, doon tayo talagang lumalapit sa Diyos. At sa pagsubok, doon natin nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Kasi sa pagpapala, minsan, hindi naman tayo, puro pasasalamat tayo sa pagpapala, di po ba? Puro thank you. Okay? Kaya yung power ng God, hindi siya masyadong nakikita natin. Pero sa pagsubok, nagkaroon ng karamdaman, nagkaroon ng problema, hihingi ka sa Panginoon ng tulong, makikita mo yung pagtulong ng Diyos, makikita mo yung ang Diyos, hindi ka talaga iniiwanan. Amen po ba? Amen? Palapag po natin ang Panginoon. Kaya sabihin ko sa iyo katabi, you are so blessed. So, shine. Amen po ba? Amen. Anong sabi doon sa binasa natin kahapon? Psalm 49 ba yun? For this God is our God forever and ever. Amen po ba? Sabihin natin, this God is our God forever and ever. Amen? He will be our guide till the end. Alam nyo, nung meditate ko, sabi ko, wow, ang ganda nito dalawang katotohanan yung binigay ng Lord sa akin. Una, every second, every moment, every minute in your life, God does not stop to be God. Amen po ba? Every moment, He is God. At ano ibig sabihin ng God? Provider, healer, comforter, Savior. Amen po ba? Ano pa? Defender, strength. Amen? Wisdom. Everything that you need, God is. Kaya sabi ni Jesus, I am the great I am. I am your shield. I am your strength. I am your comforter. I am what you need me to be. You need a friend, I am your friend. You need a father, I am your father. Amen po ba? Amen. You need a companion, I am your companion. I am your wisdom. Amen po ba? Sabihin mo sa iyo katabi, God never ceases to be God. Every moment, kahit sa oras na ito, lalo na sa oras na ito, nasa presensya tayo ng Diyos. Lalo na sa panahon na ikaw ay nahihirapan. Amen? Lalo na sa panahon na tila wala kang lakas. Amen po ba? Amen? Praise God. Ang ganda po nun. Sabi doon, this God is our God forever and ever. Alam niyo pa po, ang sinasabi rin doon, yung ating eternal life. Imagine, inassure ng Panginoon, He is our God forever and ever. Ibig sabihin, you will live, we will live forever and ever. Amen po ba? Nalabahan nga natin ating Panginoon. Praise God. Amen. Yung lagi sinasabi ni Kuya Manolo, napakapalad po natin sa dinami-dami ng mga tao na nandito sa Malibay, tayo ang naririto. Amen po ba? Amen? Nararamdaman nyo ba yun? Yung iba ngayon, actually maraming namang problema. Yung iba maraming nasa ospital. Yung iba nakapila kung saan-saan. Amen? Yung iba tulog.
Pero sa oras na ito, mga kapatid, tayong lahat ay andito at nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi mo sa tabi, God is so good. Taas natin ating kamay sa Panginoon, sabihin natin, thank you Lord. You are so good. Amen, amen. Palapakan natin ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Introduction. There are countless blessings that we enjoy every day. Some we acknowledge, but some we take for granted. Ang daming mga blessings. Yung iba, ina-acknowledge natin. Amen? Alam niyo ba, pag nagdo-don't watch, laging lumalabas sa bibig ko, kapag bago worship, no? Si Sister Lolita ang usually nag-worship. Si Brother Christian ang nag-opening prayer. Yan po lagi ang si Kuya Manolo naman, minsan nandun. Ayan, minsan. Ayan. Okay. Mga kapatid, alam nyo ang nilalagay ng Lord lagi sa puso ko. Lord, salamat po sa masarap na pagtulog. Salamat, Panginoon, at hindi nagkaroon ng earthquake habang kami natutulog. Salamat at nagising kami, Panginoon. Kasi pag gising ka, hindi mo alam kung magigising. At kapag ikaw ay tulog, hindi mo naman alam kung magigising ka pa. Di ba? Di po ba? Pwedeng hindi. Amen? Oo, tama. Okay? Alam niyo po, Lord, salamat, Panginoon, sa magandang kalusugan. Nagising akong walang sakit. Alam niyo po yung salamat may internet, Lord, at nakakapag-Zoom kami. Salamat at may Zoom. Salamat, Panginoon, sa mga mahal ko sa buhay na sila yung nagluluto ng pagkain. Pinapasalamatan niyo ba yung nagluluto ng pagkain niyo? Naghahanda ng inyong damit? Amen? Love, thank you, Kaya pag nagpipray ako sa pagkain ngayon, kasama sa prayer, Lord, salamat po sa aking may bahay, na siya pong naghanda ng pagkain ito. Kasi, kasama yun. Hindi mo ginagawa ko yan, Kaya ka tumatawa, Mga kapatid, alam niyo po, maliit na bagay. Salamat, Panginoon, at nakaakyat ako ngayon. Kanina, nag-brown out. Kaya pasalamatan natin ang Lord. Salamat, Lord, at na-restore ang power. Kasi pag hindi, akapela kami, mainit pa ang service. Madilim pa. Amen po ba? Kanina, kakapatay nga lang yung nangangatin na yung kilikili ko. Kakapatay lang yung ilaw. How much more kung tumagal pa? Di po ba? Kaya, sabi ko sa iyo katabi, do not take God's blessing for granted. Yung bang, lagi-lagi naman daw, hindi. Blessings are God's, Alam niyo po ba, ang sabi ng Job chapter 26 verse 7, kung di ako nagkakamali, God hangeth the earth upon nothing. Imagine that. He spread the northern skies over empty space. Wow! Ano po ang ibig sabihin nun? Yung northern skies, yung, anong tawag doon? Yung, Andrea ba yun? Yung kulay green sa langit. Imagine, di mo alam kung saan nagagaling yun. Okay? Alam niyo po, tapos, ang Diyos, itinatala ang mundo sa kawalan. Tayo po ay nakalutang sa kawalan. Ang earth ay walang tinutuntungan. Pero everyday, God makes sure na talagang sabi mo, intentional ang pag-iingat ng Diyos sa atin. Kasi pwedeng pumilis ang ikot ng earth. Pag pumilis, ano mangyayari? Maantala ang ating time zone. Amen? Pwedeng mapalapit sa sun. Pag napalapit tayo sa sun, dahil pumilis ang earth, nawala sa gravitational, yung tinatawag na momentum, di ba? Yung momentum. Tingnan niyo po, pag momentum, okay? Pwedeng lumayo sa sun. Okay? Pag lumayo sa sun, lahat tayo ay frozen. Tingnan po ba? Pag tayo naman nalapit sa sun, ngayon pa, nagre-reklamo na malapit pa kaya tayo sa araw ng konti. Di po ba? Kahapon, 38.2 degrees ang temperature. Alam niyo po, mga kapatid,
God is intentionally blessing us every day. Amen po ba? Palapahan natin ating Panginoon. Praise God. The best na palakpak sa Diyos. Amen. Sabihin natin, thank you, Lord, for your blessing. Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag natin ipagwalang bahala ang blessing ng Lord. Amen po ba? If we are truly thankful of what God is blessing us with, sige nga, basahin natin. If we are truly thankful of what God is blessing us with, ano po? We will all the more do our best for Him. Because excellence is greatly fueled by gratitude. Sabihin nga natin, gratitude. Ano sa Tagalog ang gratitude? Ano sa Tagalog ang gratitude? Gratitude, sabihin mo sa'yo, utang na loob. Amen? Excellence is fueled by gratitude. Kapag ikaw ay punong-puno ng utang na loob, gagawin mo yung the best mo dun sa mga taong pinagkakautangan mo ng loob. Di po ba sa mga magulang? Bakit ka naglilingkod sa mga magulang? Kasi may utang na loob ka sa kanila. Amen po ba? Bakit mo bakit yung mga taong gumawa sa'yo, nagpaaral sa'yo, ay talagang ginagantihan mo ng mabuti? Kasi may utang na loob ka sa kanila. Amen po ba? Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, dapat marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Amen po ba? Amen? 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 Totoo po yun. Mga kapatid, lalong-lalo na una sa Diyos, una sa Panginoon, pangalawa sa ating mga magulang. Iyon ay perfect will ng Lord. Bawal sa Kristiyano ang walang utang na loob. Pwede walang utang, pero utang na loob, dapat laging meron tayo. Amen po ba? Amen? Palapakan natin ating Panginoon. Praise God. Sabihin nga natin, thankfulness leads us to give our best. Amen. Sabi ni David sa Psalm 103 verse 1 to 6. Basahin po natin to with understanding, no? Everybody, praise the Lord. My soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Okay, tingnan natin. Who forgives all your sins. Basahin po natin. Next slide. And heals all your diseases. Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Sabi ng psalmist, all my inmost being, sabihin nga natin, praise His holy name. Sabihin nga natin, all my inmost being. Sabihin nga natin, inmost being. Ano ibig sabihin ng inmost being? This is a command to give the best to God. Sabihin nga, give the best to God. Amen? In everything that we do, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, give your best to God. Amen? Pag ikaw ay nagwawalis sa bakuran, kapag pinagpuputi mo, pagkatapos mong magwalis, wala kang makikita ang kalat, lalo na yung mga kalat, yung dahon ng kawayan, ang hirap walisin doon. Okay? Pero kapag hindi mo ginawa ang the best mo, pagkawalis mo, makikita mo, kalahati natira doon sa ano. Amen po ba? Sabihin mo sa iyo, inmost being.
means, okay, sa pagpupuri natin sa Panginoon, no hypocrisy. Sabihin nga natin, hypocrisy. Ano yung hypocrisy? Yung pagpapakita ng tao. Ayaw na ayaw ng Lord yung hypocrisy. Ayaw na ayaw ng Lord yung nagpapakita lang tayo na tayo ay mabuti. Okay? Pero, meron tayong mga nakatagong mga personality. Okay? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, kung anong nakikita mo sa akin ngayon, yun talaga ako. Amen? Wala nang nakatago. Amen? Amen ba? Amen? Kaya kapag, yan, yung mga katabit po natin, talagang mabait po ang bawat isa. Amen po ba? Amen? Praise the Lord. Palabahan po na natin Panginoon. Okay. No hypocrisy, no personal agenda. Okay, ano yung personal agenda? Ibig sabihin noon, kaya ka naglilingkod sa Panginoon dahil yung iba, gusto mong makita maganda boses mo, gusto mo makita na ikaw ay magaling. Wala pong ganon. Sabihin mo sa iyong katabi, walang ganon. Amen po ba? Amen. Sabihin nga lang, inmost being. Praise His holy name. Amen? Pag sinabing inmost being, sa kaibuturan ng iyong puso, nanggagaling bumabalong yung pagpupuri sa Diyos. You do not just do what you do for the sake of doing it. Hindi ka kumakanta, hindi ka nag-worship para ikaw ay kumanta lang. Amen po ba? Hindi ka sumasayaw dito para ikaw ay makita sumasayaw lang. Hindi ka umaattend para lang makita ka ng ating mga heads. Hindi po yun. Hindi ka pumupunta sa church para pagbigyan yung kasama mo. Okay? Pag sinabing inmost being, you do everything because you love God. Amen po ba? You do everything that you are doing because you want to please God. Amen po? Amen? Palapahan po natin ating Panginoon. Praise God. Yan. Praise God. Brother Hernani, paupuan muna natin yung mga bakante. Yan. Kaya, kasi ayaw nila umupo sa unahan. Napaka-importante maupo sa unahan. Bakit? Kasi kapag nagpala ang Diyos, pumupuhos, magmula sa unahan. Tapos si Kuya Ronald nag-video, pag pinanood mo yung video, walang tao sa unahan. Nandun sa likuran lagi. Kaya tuloy, di yung makita, nasan yung mga tao? Yung pala, nandun sa likuran, gusto nila sa likuran lahat. Okay? Maganda po, kasi yung pong video ni Kuya Ronald, pag panoorin ninyo yun. Amen? Kasi nilalike niya yung lagi yung mga natin. Kaya maganda, mapunuhan yung mga unahan. Amen po ba? Amen? Praise the Lord. Palabag po natin ating Panginoon. Praise God. Inmost being means involves your mind. Sabihin natin, mind, body, soul. Kaya pag nagpuri ka, pag pumalakpak ka, mga kapatid, at ganun lang yung palakpak mo, ibig sabihin, di 100% yun. Amen po ba? Amen. Ano yung 100% na palakpak, Kuya Manolo? Ganyan lang? Malakas? Tapos ganyan. Ano yung 100% na palakpak? Amen. Yes, God. Amen. Involves your mind. Sabihin natin, mind, body, soul, spirit. Amen? No reservation. Yun pala yung all my inmost being. Amen po ba? All my inmost being. Talagang lahat involved. Pwede pa lang tumatalon ka dito, talagang binibigay mo yung lakas mo. Pero, mga kapatid, pwedeng nandun na yung kalakasan mo sa pag-worship din, pero yung puso mo pala, yung spirit mo pala, hindi pa rin totally involved. Amen po ba? Amen?
Pwede yung puso mo involved, pero yung lakas mo hindi 100%. Inmost being pala, ibig sabihin, sabi nga, everything. Let everything that is within me praise His holy name. Amen po ba? Alapahan po natin ang Panginoon. Praise God, praise God. All my inmost being. Sabi natin, all my inmost being. Kaya sabi ni David, praise the Lord, oh my soul. Kahit si David nararamdaman yun. Bakit kaya nagpupuri ako para hindi na kagaya ng dati, sabi ni David. Kaya sinabi niya, praise the Lord, oh my soul. All my inmost being, praise His holy name. Sabi niya, praise the Lord, oh my soul. Forget not all His benefits. Sa kabila ng ginagawa ng Diyos sa iyo, ganun na ang pagpupuri mo. Sabi ni David sa kanyang kaluluwa. Nakuha niyo po yung mensahe ni David sa kanyang sarili. Pinagpala ka ng Diyos, tinaas ka ng Diyos, ginawa kang hari ng Diyos, tapos magpupuri ka lang ganyan. Sabi ni David, kaya nung sumayaw si David, yung sayaw niya, David danced with all my might. Alam niyo ba yung kantang yun? As David did in Jehovah's sight, I will dance with all my might before the King of Kings. Sino nakakaalam nun? Si Kuya Manolo, ay si Kuya. Bakit di mo alam yun, Kuya? Sabi? Kuya? Ikaw Ano doon? Yung sa, as Miriam did with the tambourine, I will clap my hands and sing before the King of Kings. Ang ganda. With all my might. Alam niyo po, mga kapatid, pag ikaw ay kumakanta, pag ikaw ay sumasayaw, isipin mo na wala kang ibang audience kundi ang Diyos. Amen? Kaya sabi ni David, sabi ni Micah, yung kanyang asawa, sabi niya, si David halos mahubaran. Talagang, talon siya ng talon. Pagkatapos, pag-uwi niya, sabi niya, grabe ka namang sumayaw. Sabi niya, sabi ni Micah kay David, sabi niya, parang, hindi ka na nahiya, parang ganun. Sabi ni David, sabi niya, hindi ko ikakahiya ang Diyos at higit pa rito gagawin ko. Sabi niya, dahil ang Diyos na sinasayawan ko, siya ang Diyos na nagpala at gumawa ng himala sa aking buhay. Amen po ba? Amen? Sabi ni David, praise the Lord, my soul. Sabi niya, all my inmost being. Amen? Kaya kung 50% pa lang yung ginagawa mong pagpupuri sa Panginoon, paglilingkod sa Panginoon, huwag mong kalilimutan ang mga benepisyo niya sa iyong buhay. Amen po ba? Amen? Palapahan mo natin ang Panginoon. Amen? Kapit ako natapos, no? Praise the Lord. We must be, sabi nga, praise His holy name. We must be careful what we give to God. Sabi natin, holy name. Sabi natin, holy name. Ulitin natin, holy name. Sabihin po natin ulit, praise His holy name. Sabihin po natin, holy name. Amen. Alam niyo po, sa Old Testament, pag sila ay lalapit, papasok sa templo, ano ang kanilang ginagawa? Dapat walang kasalanan. Opo, dapat malinis. Dapat sila po ay handa. Alam niyo po ba, may tanikala sila sa kasi kapag ikaw ay nakapasok sa Holy of Holies, nang may kasalanan ka, hindi ka makakalabas ng buhay. Bakit? Kasi ang kasalanan ay hindi pwedeng pumasok sa templo ng Diyos. Kaya namamatay yung mga pumapasok na may kasalanan. Buti na lang hindi na po ngayon ganun dito sa ating church, no? Amen? Baka tayong lahat, magpasok na lang natin sa pinto, nakatibuang na tayo, no? Buti na lang, merong 1 John 1:9. Kapag ikinumpesal natin ang ating kasalanan, siya ay tapat at banal na magpatawad sa atin. Amen po ba? Pero ang sinasabi ng Lord, pag nagpuri ka sa Panginoon, tandaan mo
you are praising God's holy name. Amen po ba? Ano po ang ibig sabihin natin? Sabihin nga natin, we must be careful. Careful. Careful on what you say, careful on what you do. Kaya nga, everything, kaya sabi ko, lahat ng tipa, lahat ng palo ng drums, lahat ng bukal ng bibig, it should focus on the holiness of God. Amen po ba? Kasi kapag gano'n ang ginagawa mo, lahat ng gagawin mo, sinasamahan ng Diyos. Ultimo, nota, tipa, palo, ultimo taas ng iyong kamay. Nagbibless sa Panginoon, dahil nagbibless sa Panginoon, nagbibless sa bawat isa, at nagbibless sa iyong buhay. Amen po ba? Palabahan na dating Panginoon. Praise God. Praise His holy name implies give with so much care. Amen po ba? Amen? Kaya kapag nagbigay, mga kapatid, alam niyo po, bakit sa hotel, kapag sila ay nag-abot ng mga card, di ba, nagbigay ka ng card, iaabot nila ng 2 kamay. Papansin niyo po yun? 2 kamay, hindi. Ay, ito po yung card nyo. Hindi. Okay, iaabot nila ng 2 kamay. Tapos may ngiti. Amen po ba? Kasi they are trained that way. Yun kasi yung, ibig sabihin, careful sila na talagang binibigay nila yung utmost politeness sa kanilang mga client. When we give to God, mga kapatid, give with so much care, with so much fear of the Lord. Gusto mo ba bigyan ka ng allowance? So kaya yung mas misis mo, tapos, ito sweldo ko. Bahala ka na dyan. Gusto mo yun? Hindi, di ba? Paano mo appreciate? Darling, natin sweldo ko. Yan, hindi-hintay ka sa'yo. Bahala ka na. Basta huwag mo akong pababayaan. Amen? Masarap. Amen po ba? Palapahan na natin Panginoon. Praise His holy name implies excellence. Sabihin natin, excellence. Forget not all His benefits. Bibilisan natin. Okay, Roman number 2. Gratitude is important to God. It will keep pride away from us. It will fix our eyes on God and away from ourselves. Lahat ng ine-enjoy natin ngayon, nothing comes from us. Amen? Yung talino mo, yung husay mo, yung lakas mo, meron bang galing sa'yo dyan? Yung magandang kalusugan mo, meron bang galing sa Panginoon? Ay, meron bang galing sa iyong sarili lang? Hindi. Alam niyo yung nangyari sa Dubai? Nangyari sa Dubai, hanggang ngayon, lubog ang Dubai. Hanggang ngayon, yung pinaka-busy airport sa buong mundo, lubog. Hindi nag-ooperate. Hanggang ngayon, lubog ang mga kalsada. Mga kapatid, anong dahilan lang? Ulan. Ulan. Anong ibig sabihin noon? Huwag tayo kailanman mag-isip na kaya natin. Ang Diyos pala, isang pigil lang niya. O kaya, isang permission lang niya sa ulan, babaha. Amen po ba? Dubai, napaka-progresibong syudad. Pag pinayagan pala ng Panginoon, yung mga, alam niyo, bless ang Pilipinas, kahit bahayin tayo ng matagal, nakakasurvive tayo. Sila bahayin lang ng mabilis. Hindi nila alam kung saan sila kukuha ng mga supplies. Kaya po, magpasalamat tayo lagi. Nothing that we enjoy right now is from us. Everything comes from God. Tandaan natin yun. Amen po ba? Amen. Sabihin ko sa iyo din, tandaan natin yun. Kaya, ano lang ang sukli natin sa Diyos? Paglingkuran natin siya. Amen. Lagi tayong mapagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Bakit po? Kasi kapag hindi ka na tumanaw ng utang na loob sa Diyos, iisipin mo, kaya mo, mapapalayo ka na sa Diyos, kawawa ka. Kawawa ang isang buhay na malayo sa Panginoon. Amen po ba? Kasi ang sabi ng Bible, apart from God, we can do nothing.
Amen? Palabanan natin Panginoon. Praise God. Ano pa po? It will fix our eyes on God and away from ourselves. Ano pa? It strengthens our loving relationship with God. Kapag sa Panginoon pa naman, kapag lalo kang lumapit sa Panginoon, lalo ka ng pagpapalain. Amen po ba? Kasi, lalong tatatag ang iyong pananampalataya. Ano pa po? These benefits of God are result. Sabihin nga natin, these benefits of God are result of His grace. We did not work for them. God freely gave them to us. Amen? Amen. Palapakan natin Panginoon. Praise God. Okay. Ano naman ang mga benefits of a life of obedience? Okay, isa-isa natin ito mabilis, no? What are the benefits of a life of obedience? Okay. Although these are benefits to believers, they are not experienced by everyone. Benefits po ito, bakit hindi automatic? Bakit may mga tao na hindi na-experience yung sinabing 5 doon sa Psalm 103? Bakit hindi para sa lahat? Mga kapatid, sabihin mo sa iyong katabi, para yun sa lahat. Para sa lahat. Amen? Pero may hadlang. Ano yung hadlang? Ayan yung hadlang. Okay, sin, disobedience, lack of faith, and other hindrances keeps many Christians from enjoying these benefits. Anong sabi ng Isaiah 59 verse 1? Hindi maiksi ang Diyos, hindi maiksi ang kamay ng Diyos upang ikaw ay iligtas. Hindi bigyan ka ng tenga upang ikaw ay pakinggan. Ngunit ang iyong kasalanan ang siya nagiging hadlang at siyang naghihiwalay sa iyo sa Diyos. Amen po ba? Tandaan natin, hiwalay sa Diyos, wala tayong mga magagandang bagay na mararanasan. Pero kasama mo ang Diyos, lahat ng bagay na yung kailangan, iyong mararanasan. Amen po ba? Malapahan po lang natin Panginoon. Praise God. Okay, ano yung mga benefits? Example. Okay, sa verse 3. What is the benefit number 1? Of na sinabi ni David, don't forget that God forgives our sins. Amen po ba? Pero tandaan natin, kailan pino-forgive ng Diyos ang ating mga kasalanan? When we have true repentance. Sabi mo sa inyo, true repentance. Ano yung true repentance? 180. Ibig sabihin, andyan ang kasalanan, tatalikuran mo siya. Hindi na yan ang iyong lalakaran. Amen po ba? Ano ba po? Cleansing of the heart. Amen? Importante kapag ikaw humingi ng tawad sa Panginoon, pati puso mo, pinapalinis mo sa Diyos. Lord, linisin mo po ang puso ko. Alisin niyo po ang inggit. Alisin niyo po ang galit. Alisin niyo po ang anumang mga malisya sa aking puso. Panginoon, tanggalin niyo lahat. Amen? Yung panalangin ni David, create in me a clean heart, O God. Amen? Tapos sabi niya, renew a right spirit. Lord, ayusin niyo po ang spirit ko. Ayoko ng spirito na mainggitin. Spirito na laging mainisin. Ayoko ng spirito, Panginoon, na ganito, ganyan. Gusto ko spirito na laging nagpapasakop sa iyo. Amen po ba? Malabahan natin Panginoon. Amen. Taas na natin kamay sa Panginoon. Sabihin natin, thank you, Lord, for forgiving all my sins. Lord, give me a pure heart. Give me a right spirit. In Jesus' name. Amen. Tanggalin niyo po lahat mga bagay na hindi maayos sa akin. At hugasan niyo po ako ng iyong banal na dugo. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Pangalawang benefit. Ano ang pangalawang benefit? He heals all your diseases. Sabihin mo sa iyo, 100%. God heals our diseases. Sino naniniwala doon? Amen. Sino dito ang pinagaling na ng Diyos? Si Kuya Oscar, ilang beses na siya pinagaling ng Panginoon. Ako, ilang beses na ako pinagaling ng Diyos. Amen. Si Jamaica, ilang beses na siya pinagaling ng Panginoon. Marami sa atin, ginawan ng himala ng Diyos. Amen po ba? Pero, tandaan natin, hindi lang sa malalaking karamdaman. Amen? Pati yung araw-araw, mga kapatid, na
binibigyan ka ng magandang kalusugan, that is healing. Amen po ba? Sabihin natin, healing. Amen? Anong sabi ng Panginoon? Paano ka magkakaroon ng kalusugan? Sabihin natin, comes by faith. Sabihin natin, faith. Amen? Sabi ng Panginoon, without faith, it is impossible to please God. Amen? Kaya kung ikaw ay nananalangin, Lord, I believe. Panginoon, and therefore I receive. Sabi ni Jesus, John 14:14, ask anything in my name, and I will do it. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ask anything in Jesus' name, and He will do it. Ngayong oras na ito, sige sabihin mo, mga kapatid, ano man yung panalangin mo sa Panginoon? Ask, sabi ng Panginoon, ask anything in His name, and He will do it. Jesus will do it. That is the promise of God. Yun ang laging pinuulit-ulit ni Brother Eddie sa kanyang mga preaching, no? Hindi sinabi ng Panginoon, ask anything in my name, and I may do it. But I shall do it. Hindi. Sinabi ni Jesus, I will. I will. I will do it. Amen? Amen? Palapakan na natin Panginoon. Praise God. Ano pa po? Number 3. Okay. Ano pa ang benefits na kailangan natin alalahanin para tayo ay magawa ang the best for God always? He redeems our life from the pit. Ano ba yung pit? Pit may signify sin, vices. Ano ba yung mga paulit-ulit mong nagagawa na parang nakatrap sa'yo? Okay? Hindi ka makaalis doon sa bagay na yon. Okay? Hindi ka makaulagpos. Yun yung pit. Kasi ang pit, isang hukay na madulas, kahit gaano ka effort na umakyat, unless na may somebody na tumulong sa'yo, ikaw ay dumadaustos pababa. Okay? At tayo ay niligtas ng Panginoon sa mga bagay na yun. Amen po ba? Pero ano ang susi? Anong susi para tayo ay maligtas doon? Sabihin mo sa'yo patabi, wait patiently for the Lord. Amen? Wait patiently. Lord, bakit ang tagal naman hindi ako makahulagpos dito? Wait patiently for the Lord. Baka may tinuturo sa iyo ang Lord. Amen po ba? Lord, bakit hindi ako makaalis dito? Wait patiently for the Lord. Ibig sabihin, as you wait, cry out. Cry out. Keep on asking. Amen po ba? Sabihin mo sa iyo, David, keep on asking. Lord, alam niyo po bakit ganon? Bakit kaya sa unang tawag hindi tayo nililigtas ng Panginoon? Gusto ng Panginoon na ma-realize mo yung bigat ng kasalanan, yung bigat ng sitwasyon mo para hindi ka na bumalik doon. Lord, ayoko na talaga to. Tapos kapag nandun ka pa, Panginoon, parang awa niyo na po, ayoko na pong manatili sa ganito. Pinaparanas muna sa iyo yung bigat ng sitwasyon para hindi mo na nanasain bumalik doon. Amen po ba yung pit? Pero kung ba inihahang ka na kagad, ay, ang bilis pala, pwede pala akong bumalik doon, ang bilis ko lang maaahon. Hindi. Amen po ba? Ang Diyos, sabi, how do we get from the pit? Sabi ng Bible, Psalm 40 verse 1, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me up from the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. Amen po ba? Pero ang susi, I waited patiently for the Lord. Sabihin mo sa iyo, wait patiently. Amen. And as you wait patiently, keep on asking. Amen po ba? Sabihin mo sa iyo, keep on asking. Amen? Hindi bigay ang Diyos. Amen po ba? Eh bakit po hindi niya ako tinutugon kaagad? Pinapakita ng Panginoon, mga kapatid, gusto ng Panginoon na makakita ang pananampalataya mo. Anak, pag hindi kita tinugon ngayon, mananampalataya ako na tumutugon ang panalangin. Yes, Lord, sinabi mo yan eh. Kahit araw-araw, humingi ako sa iyo, Panginoon, at maghintay ako
I will wait because I know you answer prayer. Amen po ba? Amen? Palabahan na natin ang Panginoon. Praise God. Last. Isa na lang po. Second to the last. He crowns you with love and compassion. Sabihin natin, crown. Ano yung benefit na ito? We will always experience God's love wherever we are. Amen? God will shower you with His love. Amen? Ikaw ay papalutan ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Alam niyo po, kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, mabilis pa sa alas 4, sabi nga, ang Diyos ay patakbong lalapit sa atin. Natatandaan niyo yung prodigal son? Nung nakita ng ama na bumalik yung anak, alam niyo po, malayo pa siya. Sabi niyo, malayo pa siya. Pero yung malayo na yun, malayo na rin ang nilakbay ng anak. Amen po ba? Ibig sabihin, matagal na rin siyang bumalik. Okay? Pero dahil malayo ang kanyang pinuntahan, matagal siyang nakabalik. Anong lesson doon? Huwag tayong magpakalayo-layo. Amen po ba? Amen? Amen. Sabihin mo sa iyo katabi, huwag tayong lumayo sa Diyos. Amen? Minsan mahirap bumalik. Amen? Buti na lang ang Diyos ay makabakid. Kaya yung iba, ang tagal makabalik kasi ang layo ng kanilang nilakbay. Pero ang Diyos, lagi siyang naghihintay. Pag nakita niya na bumalik ka na, alam niyo po, sasalubungin ka niya dalawang kamay. Amen po ba? Palapakan po natin, Panginoon. We must share the same love and compassion to others. Amen po ba? Praise God. Let us, sa letter E, ano yung panlima na benefits ng Lord? He satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Amen. Sabihin mo sa iyo, He satisfies your desires. Amen. Amen. Sabihin mo sa iyo, He satisfies your desires with good things. Amen. Hindi man yung gusto mo, pero God will give what is good to you. Amen po ba? Good things. Hindi yan ang gusto, Lord, hindi yan ang gusto ko. Pero anak, yan ang makakabuti sa iyo. Dati, hindi yan ang gusto kong drinks eh. Gusto ko soft drinks. Anak, makakabuti sa iyo yung dahon ng malunggay. Hindi masarap, pero mabuti sa katawan. Amen po ba? Alam nyo, sometimes God doesn't give us what we want, but what we need. Amen po ba? Bakit? Gusto nyo ba na tumanda tayo ng mabilis? Amen? Gusto nyo ba na humina yung katawan nyo ng mabilis? Hindi. Anong gusto niyang Diyos? Basahin niyo po, your youth is renewed. Sabi mo, your youth is renewed. Like the eagles. Amen? Si Nigel, hindi ko alam kung binobola niya ako doon sa post niya. Sabi niya, Daddy, happy birthday ha. Ilang ikaw lang ang nakita kong 55 years old na mukhang 40. Anak, totoo ba yun? Joke yata yun kasi birthday ko lang eh. Pero ginagawa ng Diyos yun. Bakit? God wants our youth to be renewed. Amen? 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 Tignan si Kuya Manolo. Masaya na kayo. Paborito ko kasi si Kuya Manolo. Diba hindi siya mukhang 65? 64 na ba? Sabi ko na nga ba, 64 ka na eh. Hindi. Parang 56 lang siya, di ba? Pag nagkulay pa yan ng buhok, parang 50 years old na lang siya. Bakit? Mga kapatid, gusto ng Diyos, maging malakas ka. Kaya yung mga desire mo, hindi lang binibigay ng Lord yun. Kasi pwedeng yun ang mag-lead sa iyo para manghina ka. Para mawala ka, para ikaw ay magtubaypay. Binibigay ng Diyos yung mananatili ang iyong lakas. Physically and spiritually, malakas ka sa Panginoon. Amen? God gives what is good. Amen? Sabi ng Bible, delight yourself in the Lord. Pero ibigay din niya yung desire ng ating heart. Sabi sa 37 verse 4,
kapag nag-delight na tayo sa Kanya. Pag nag-delight ka kasi sa Panginoon, alam mo na yung good. At yun ang i-desire mo, Lord, alam ko na ito pala yung makakabuti sa akin, kaya ito na yung dinidesire ko ngayon. Kaya bibigyan na ng Lord yung desire. Amen po ba? Amen? Palapahan natin ating Panginoon. Tuloy po tayong lahat. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Bless you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Sabi nung song, I love you, Lord. For your mercy never fail me. All my days, I've been held in your hand. The moment that I wake up, the moment that I wake up, sige, kantahin na natin. Nakalimutan ako. Kapag hindi ko kinakanta, nakakalimutan ko. Until I lay my head, I will sing. Sabihin natin, I will sing of the goodness of God. Is God good to you? Nasa natin kamay. Amen. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Moment I wake up, until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sabi natin, all my life you have been faithful. Yes. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sabihin mo natin, I love you. For your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hand. The moment that I wake up, until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. You have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as a mother. I know you as a friend. I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close. I've known you as a mother. Raise your hands to the Lord. All my life you have been faithful. Tell God, Lord, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
ngayong oras na ito, express your gratitude to God. Sabihin mo sa Panginoon, yes, Lord, I will command my soul to praise you, to serve you with all my inmost being. Kung hindi ko man yun nagawa, Panginoon, in the past, Lord, patawarin niyo po ako. Ngayong oras na ito, I remind myself of how good you have been to me. Narito ako ngayon, malakas, pinagpala. Lord, masaya, payapa, ligtas, is because of all that you have done for me. At hindi mo deserve, O God, na bigyan lang kita ng papuri na hindi nang gagaling sa aking puso. Hindi mo deserve ang 50%, hindi mo deserve ang 75%. You deserve 100%, Lord, of my worship, of my service, Lord, O God, of my obedience to you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Tinuruan niyo po kami na totoo, O Diyos, kapag nakikita namin na ang pagpupuri namin ay hindi excellent, ang pagsunod namin, paglilingkod namin ay hindi excellent, alalahanin lang namin yung mga ginawa niyo para sa amin. And we will see, Lord, na wala pala kami, Panginoon. Kulang pa lahat ang lakas namin, kulang pa lahat ng mga ginagawa namin upang mabigyan ka ng kaluburan sa lahat ng ginagawa niyo para sa amin. At lahat ng ito ay gagawin niyo pa, Panginoon, because you are faithful. O God, you are our God forever and ever. You are our guide till the end. Lord, salamat dahil kami po ay iyong mga piniling mga anak mo. Salamat, O Diyos. Simula ngayong araw na ito, tulungan niyo po kami, O God, to always give our excellent worship, excellent service, excellent, Lord, O God, Panginoon, obedience to you, Lord, to your word, yes, to your guidance, to your leading, Lord, in the name of Jesus. Panginoon, dalangin ko, Diyos, patuloy niyo po kaming samahan sa lahat ng aming gagawin, turuan, bigyan niyo po na kami ng katalinuhan at walang gawa ng kaaway ang makalapit sa amin, in the name of Jesus. Sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon, ay bigay namin sa iyo ang pinakabahina. Magawa po namin ang makabibigay sa iyo ng kaluburan. Salamat po, Lord. We thank you. We bless you. In the name of Jesus. At ngayong oras na ito, Panginoon, Lord, I declare and decree lahat ng mga pagbabaga, forgiveness for all our sins, healing sa all our sicknesses, Lord, Panginoon, Lord, ang inyong redemption, salvation, mula sa mga difficult situation ng aming buhay, ang inyong love and compassion, O God, at ang inyong magagandang bagay that will satisfy us and will renew our youth like the eagles. Pinapahayag po sa bawat isa at maging sa mga kapatid ko, kahit wala yung mga naririto, kahit wala rito, touch them, Lord. In the name of Jesus. Thank you, Lord. We bless you in Jesus' name. Amen, amen, amen. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Isa man natin palakpakan ng ating mga